So meron pang kasabihan ang ating First Lady na talagang mahal ng ating presidente ang mga kabataan. At sinasabi niya, pagbigyan pansin ang edukasyon, lalo na ang ating mga national indigenous people, ang mahal na mahal ng presidente para sa ganung paraan, mapagbigyan sila ng magandang edukasyon. Ang sinabi ng ating First Lady, tulungan natin ang ating mga kabataan, ang ating mga estudyante para sa ganung paraan, sila ang katuwang sa paglago ng bansang Pilipinas na ito. So yun ang yun ang pinanghahawakan namin na mga salita ng ating presidente, ng ating First Lady, at sa ating mga congressman na ang kabataan ang siyang pag-asa ng bayan. Paano ngayon? Pwede natin mapagbigyan ng ating kabataan. Paano tayo? Lumaki tayong mangmang? Paano natin magpalago ang ating bayan? Kaya pagbubulihin tayo ng ibang bayan, ng ibang bansa. Yun ang katotohanan. Oh. Sino sa inyo ang tatanong? Okay, yung hindi niya po nababayaran mulang 2021, 2022, 2022, and 2023. So, 4 po na semesters ang hindi niya bayaran sa mga estudyante. Kung suma total, meron siyang 80,000 na dapat babayaran sa mga estudyante. At yung bagong aplikante ngayon, hindi pa rin napa-open yung portal. Dahilan binago niya po ang mga polisiya. At ang makapasok lang po ay nanggagaling sa listahan ng 3.0. E paano ngayon? Binayolate niya yung batas ng batas natin, yung poorest of all the poor na dapat makapasok, yung mga NCIP, yung National Indigenous People, diretso makapasok sila, at yung mga estudyante na nakapag-enroll sa eskwelahan na walang government, state universities and colleges at saka local colleges. So kung wala, kapare sa Coronadal, na wala talagang government school, automatic lahat ng estudyante ay makapasok po sila sa scholarship program. Yun ang katotohanan. At dapat yan, kaya bibigyan ng pansin ng ating presidente yung pagbabago niya ng mga batas at saka itong board ng ating UNIFA. Sana magkumpul-kumpul na sila at ayusin nila, wag lang hayaan yung kapabayaan ni Popoy de Vera sa kanyang obligasyon bilang isang chairman ng Commission on Higher Education. Saan ka ba nakakita na siya po ang chairman ng Commission on Higher Education at siya din ang chairman ng UNIFAS board? So, dalawang function ang ginagawa niya. E paano magkakaroon ng check and balance? Isang tao lang po ang chairman ng UNIFAS, isa lang ding tao ang chairman ng Commission on Higher Education. Paano ma-check ang balance doon? Wala. So kung anong dapat niyang gagawin, yun na yun. At saka yung kanyang executive director, si Attorney Ryan Esteves, nagmamarunong na hindi naman marunong, ginulo niya ang lahat ng polisiya ng UNIFAS. Kaya nagkakalintik-lintik, nakakawindang-windang ngayon. At ang daming mga batang apektado. Saan ang mga pangarap ng mga batang ito? Di nasisira? Di ba? Ang sinasabi natin, ang bata o ang kabataan ay siyang pag-asa ng bayan. Paano maging pag-asa ng bayan ng kabataan na sinira nila yung future nila? Wala namang ibang tayong paraan na magbago ang anyo ng buhay ng mga Pilipino except through education. Ngayon, kung hindi natin bibigyan ng chance ang mga pulubi doon sa kabundukan, sino magpaparang sa kanila? Mabuti yung mga mayayaman dito sa Manila, sa Luzon o sa ibang malalaking probinsya, makapag-aral kasi anak sila ng mayaman. Ang mga anak ng mga pulubi, paano sila makapasok sa paralan? Paano mabago ang buhay ng mga bata na yan? Except the scholarship program of the government. Napakagandang batas. Bakit masisira yung batas na yan? Di ba? Sa dalawa lang tao, because meron silang mga vested interest, dapat walang politika dyan, walang vested interest. Kung binigay ng gobyerno, so tutulungan natin na mapa-implemento yung mga programa ng gobyerno para magkakaroon ng kaayusan ang ating bansang Pilipinas. Binubuli nga tayo ng ibang bansa dahil wala tayong magandang pinag-aralan. Di ba? Pero paano natin ma-correct? Paano natin? So nandito na yung portal ng gobyerno, ito na yung tulong ng gobyerno na makakaroon ng free college education. Oo nga, binayaran kami ng 10,000 sa tuition. Pero yung mga bata, yung kanilang allowance, nabayaran ba? At yung binabayad dapat sa mga estudyante, yung 20,000 na kabayaran bawat semestre, ang bayarin yan para yan ibayad sa kanilang boarding house. That is number 1. Number 2, bayad ng kanilang transportation papunta ng eskwelahan. Bayad ng mga ibang mga project ng mga estudyante
na kakailanganin sa kanilang pag-aaral at ang isa pa, bayad sa kanilang kakulangan sa tuition. Because yung 10,000, hindi lang yung kabayaran ng tuition, kulang pa yun. Kaya sa aming paaralan lang sa Marvelous College, ang tuition namin is 18,000. Sa 18,000, may kulang pa silang 8,000. Ay kung babayaran sila ng 20,000 bawat semestre, mabawasan ng 8,000, mayroon pa silang 12,000 na mapunta sa allowance, sa transportation, pagkain, at yung anong bibilihin ng mga bata, uniform. So yun ang katotohanan. Palagi lang pinapaniwala yung mga tao na bayad na silang bayad. Anong binayaran nila? Only tuition fees. Klaruhin natin na ang binayaran niya, tuition and fees lang sa school. Pero yung allowance sa mga bata, walang bayad. At sinasabi niya pa sa press release, na sinasabi nagbayad na siya. Nagbayad? Anong binayad niya? Tuition and fees lang sa eskwelahan. Pero yung sa mga bata, hindi niya po binabayaran. Ulitin ko ang aking sagot, hindi binabayaran ni Chairman Popoy de Vera at kasama yan si Esteves na hindi nila rin-release ang bayad sa mga estudyante. Yon. At saka sa mga nyugrantes natin ngayon, binago ang batas, binago ang polisiya. Hindi na makapasok ang lahat. Lalo na yung paralan na nanggagaling sa nusok, talagang hindi na makapasok. Dahilan, nandoon na yun sa listahanan. Kung hindi ka pasok sa listahanan, ano ba yung itong listahan na tinatawag na manggagaling sa DSWD? Sila ang magdidetermine kung sino mga pulubi na yun, ipasok sa listahanan. Kung hindi niya napasok sa listahanan, hindi makapag-aral ang mga bata kasi hindi siya nasama doon. Di ba? So, dami na kaming pinuntahan ng mga ahensya ng gobyerno na parang matulungan yung mga bata. Pero nakikita namin, along the line, along the way, merong mga loopholes ang sistema ng ating pamahalaan. Kaya, ayusin natin kung sino mang nakatungtong dyan ng mga kinaukulan sa mga posisyon na magganyan, ayusin natin yung trabaho natin. Because tantamount of saying na ang kabataan ang siyang pag-asa ng bayan at ang kabataan ay siya talagang magtutulong sa hinaharap nating problema sa ating bayan.